Tara at ipagpatuloy po natin ang ating short discussions about rightly dividing the word of truth. Sa last episode, tinalakay natin na ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ito ay may pakinabang sa lahat. Ngunit, hindi lahat ng nasusulat sa kasulatan o Biblia ay naka-address para sa atin. Ang tanong, biblical nga ba ang salitang rightly dividing at ang salitang dispensation? Ang sagot po natin ay yes, parehong biblical ang katagang rightly dividing the word of truth at ang salitang dispensation. Taliwas po sa sinasabi ng iba, ito po ay hindi gawa-gawa lang ng mga theologians o hindi ito inimbento lang ng mga pastor. Ang phrase po na rightly dividing the word of truth at ang salitang dispensation or dispensationalism ay pareho pong mababasa sa Biblia. Kagaya ng diniscuss po natin o na-share po natin last week, ang phrase na rightly dividing the word of truth ay mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi po doon, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. E di nabasa ang phrase na rightly dividing the word of truth. Now, iilan naman po sa mga verses na gumamit ng salitang dispensation, madalas nababasa po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso or sa Ephesians chapter 1 verse 10, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Ano nga po? That in the dispensation of the fullness of times. E di mabasa nga po sa Biblia ang word na dispensation. Another verse po na nagbabanggit o gumamit ng salitang dispensation ay ang Ephesians chapter 3, specifically verse 2. Ang sabi po ng Apostol Pablo sa taga-Efeso, if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you ward. So nabasa po sa Biblia, sa sulat ni Apostol Pablo, ang salitang dispensation, which means house management or management. At para lubos po ninyong maintindihan or maunawaan ang rightly dividing the word of truth, which has something to do with dispensationalism, gagamit po tayo ng mga analogies or mga examples. Kunyari po masakit ang iyong ulo at pumunta kayong pharmacy at sinabi niyong kailangan niyo po ng gamot para sa sakit ng ulo, ano po dapat ang gagawin ng isang pharmacist? Hindi ho ba dapat ay tinitignan muna kung may prescription ka, ang ibibigay sa iyo ay yung prescription medicine mo. Pero kung halimbawang over-the-counter medicine lang, hindi siya kukuha ng kahit anong gamot lang, kundi ang kukunin niyang gamot, ang i-dispense niya sa iyo na gamot, ay yung gamot para sa sakit ng ulo. Ito ay isa pong halimbawa ng dispensation, the dispensing process, ang pagbibigay. So, sa pharmacy na ginamit natin na example, again, ang gagawin ng isang pharmacist, hindi lang siya kukuha ng basta kahit anong gamot lang, ibibigay sa iyo, aabot sa iyo, kundi ang kukunin niyang gamot ay yung swak mismo sa kailangan mo or yung naka-address mismo sa iyo according to the prescription. Another example po ay ang, kunyari naka-receive kayo ng text ng PhilPost na ready na po i-claim ang inyong national ID at pumunta nga kayong PhilPost. Ano po dapat ang ginagawa ng isang mailman or assistant doon sa loob ng PhilPost? Sa PhilPost, ina-apply pa rin yung word na or ang rule or ang concept ng dispensationalism. Hindi siya basta kukuha ng kahit anong sulat tapos ibibigay na lang sa'yo, or hindi siya basta-basta kukuha na lang ng kahit anong ID at ibibigay sa'yo. Ang iibibigay po dapat sa inyo ay yung national ID nyo mismo o yung sulat na naka-address po sa inyo. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy na we have to rightly divide the word of truth. Oo nga, at ang buong Biblia ay kinasihan ng Diyos or inspired by God at ito ay may pakinabang para sa lahat, pero hindi ibig sabihin nito na ang buong kasulatan ay naka-address po sa ating lahat. May mga sulat po or mga books sa Biblia na naka-address para sa mga Hudyo or mga Israelita, at meron din po namang mga sulat na specific para sa mga hintil na katulad natin.
So bakit nga po mahalaga ang dispensationalism or ang rightly dividing the word of truth na sinasabi ni o inuutos or instruction ni Apostol Pablo? Upang malaman po natin kung ano ang mga sulat o ano ang mga utos or instructions para sa ating mga hintil at kung ano din naman yung mga utos or mga kasulatan para sa mga Hudyo. Pero again, lilinawin po natin, unlike sa mga extremists na pinagbabawal ang pagbabasa ng mga sulat na hindi sulat ni Apostol Pablo, tayo po ay ini-encourage na magbasa pa rin at matutunan natin yung mga pangyayari, yung mga history, yung mga lessons from the other books. But it does not necessarily mean na kung ano po yung inutos sa kanila, yun din po yung gagawin natin. So yan lamang po for now. Ang dalangin ko po ay lahat po tayo tumubo sa grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. And God bless po. Abangan po ang mga next pa na mga episodes. Grace and peace.